yung bag ko, ay biglang nagsarado yung pinto. Nako, paano na? Parang naglock pa yata yung pinto. Todo pray talaga ako nun na sana bukas yung pinto. Pero, please, lock talaga. Oh, man. Oh, man. At bigla nga ako nakarinig ng boses. Hindi ko alam kung umeko ba yung boses ko o may gumaya lang talaga sa akin. Sumisigaw na talaga ako nung sa takot. Tinatawag ko yung teacher namin na pagbuksan ako. At naisip kong sumigaw doon sa harap ng bintana. At na-realize ko na malayo pa yung gate. Kaya baka walang makarinig sa akin. At isang araw, nagkakwentuhan kami ng mga kaibigan ko ng mga assignments at project pa naming gagawin. Ay biglang nagsalita yung isa naming classmates na hindi madalas magsalita. Alam nyo ba, sementeryo tong school natin dati. Kahit gaano pa nga kami kaseryoso sa usapan, kapag usapang horror, curious talaga ako dyan. Kayo rin ba mga beshi? Aaminin ko, matatakotin talaga ako, lalo na kapag gagabi yung kwentuhan. Nai-imagine ko kasi sa paligid yung kinukwento ng kausap ko, sa bintana, o kaya sa harap ng pinto, o kaya kahit saang madilim. Alam nyo ba, hindi ako mapakali talaga nung nalaman kong sementeryo daw yung school namin dati. Dory! Ano yun, Selly? Sementeryo ba talaga tong school natin dati? Ha? Ngayon mo lang ba nalaman? Oo, totoo yun. Sementeryo talaga tong school natin dati. Sabi nga rin yun sa akin ng mama ko eh. Pero, may mas shocking at mas nakakatakot pa akong nalaman na meron daw batang nagmumulto doon sa loob ng room namin. Nakakatakot yun mga beshi. Lalo na kapag nalaman mo na mismong sa loob ng room nyo nagmumulto yung bata. Alam nyo ba na dito mismo sa loob ng room natin ay may multo? Ha? Bakit naman daw dito sa loob ng room natin siya nagmumulto? Sabi nila, meron daw kasi siya ditong inaantay. Totoo ba yan? Baka chika-chika mo lang yan, Donald. Kung ayaw niyong maniwala, edi wag. Basta ha, wag kayong magpapaiwan dito ng mag-isa dahil naghahanap daw siya lagi ng kalaro. Sa totoo lang, hindi talaga ako agad naniniwala sa mga kwentong ganun. 2 taon na ako nag-aaral sa school na yun, wala naman akong nabalitaang ganun. Dahil kung meron mang ganun, ay baka nalaman ko na agad yun. Hanggang sa biglang sumingit yung teacher namin sa MAPE. Hindi ko sinasabing totoo yung kwento mga anak, pero huwag nyo naman takutin ang sarili nyo. Ibig sabihin po ba nun, alam nyo rin po yung tungkol sa bata? Sa pilit namin ay kinuwento nga ni ma'am yung mga nalalaman niya tungkol sa batang nagmumulto. Mga beshi, mag-like and subscribe muna kayo bago natin ituloy ang kwento para sa mga susunod nating kwento ay updated din kayo. Nag-warning nga yung teacher namin nun na ang ikukwento niya ay hindi rin naman daw niya alam kung totoo. Pero ikukwento pa rin niya kasi mapilit daw kami. Sabi niya, meron nga daw bata doon na taon-taon ay bumabalik dahil naghahanap ng isang kalaro. Pero once na makahanap daw yun ng kalaro ay mawawala na at babalik na lang sa susunod na taon. Ang sabi-sabi ay loner daw kasi yung bata na yun o ibig sabihin wala siyang mga kaibigan o kausap noong nandito siya. Okay class, uwian na. Pero yung mga cleaners ngayon ay maglinis muna kayo ng classroom. Teka, meron ba sa inyong cleaners ngayon? Yung grupo po ni Selly. O Selly, maglinis muna kayo bago kayo umuwi. Asahan ko yan. Okay lang naman sana maglinis ng classroom kung may kasama. Kaso nung uwian na, hindi pala pumasok yung mga classmates kung kasama ko maglinis. So ang ending, ako lang pala ang maglilinis. Kaya nyo ba yun mga beshi? Dory! Oh, bakit Selly? Pwede mo ba ako samahan maglinis mamaya dito? Nako, pasensya ka na.
Aalis kasi kami ng mama mamaya eh. Mamimili daw kami sa palengke. Tulungan ko daw siya. Selly anak, hindi ka pa ba uuwi? Sandali na lang po ma'am, tatapusin ko lang po ito. Sige, pero umuwi ka agad ha, baka gabihin ka. Opo ma'am. Anak, oo nga pala, papaalala ko lang sa'yo, huwag mo hayaang malak yung pinto kasi kusayang naglalak, baka hindi ka makalabas. Sige po, thank you ma'am. Yay! Okay na, malinis na. Pwede nang gamitin bukas. Ay, ang hirap naman ng cleaner's day. Asan na ba yung bag ko? Saan ko ba nilagay yun? Dito lang yun eh. Imposibleng mawala yun. Habang hinahanap ko nga yung bag ko, ay biglang nagsarado yung pinto. Tapos naalala ko yung sinabi ng teacher namin na baka mag-lock yung pinto kapag kusang nagsarado. Nako, paano na? Parang nag-lock pa yata yung pinto. Todo pray talaga ako nun na sana bukas yung pinto. Pero, please, lock talaga. Please. Oo, lock. Oh, man. At bigla nga ako nakarinig ng boses. Hindi ko alam kung umeko ba yung boses ko o may gumaya lang talaga sa akin. Sumisigaw na talaga ako nung sa takot. Tinatawag ko yung teacher namin na pagbuksan ako. At naisip kong sumigaw doon sa harap ng bintana. At na-realize ko na malayo pa yung gate. Kaya baka walang makarinig sa akin at iniwan na nila akong mag-isa. Maya-maya rin, may nagbukas ng pinto. Yung teacher pala namin, inantay niya pala akong matapos. Thank you sa teacher namin at hindi niya pala ako iniwan at inantay niya akong makatapos at sabay kaming umuwi. Mga bata, maglinis pa rin kayo ng room nyo ha. Dahil mahalaga na malinis ang room natin para hindi tayo magkasakit. At makakatulong din ang malinis na kapaligiran sa ating pag-aaral. Masarap kasing mag-aral kapag malinis ang kapaligiran natin. Kung meron pala kayong isi-share na kwento tungkol sa karanasan nyo sa room nyo o kaya sa school nyo, sa canteen or saan mang bahagi ng school or kahit hindi naman sa school na gusto nyong mabasa natin, ay babasahin natin sa susunod nating animation para makwento rin natin sa kanila kung ano ang experience nyo. I-comment nyo sa baba ha, antayin ko yan, like and subscribe. Thank you!